So guys, eto no, pa-up natin kanina. Natapos ko nang ilipat yung mga mais natin. Ginawa natin yan, tigdadalawang puno sila bawat isa. So ngayon, ito yung abono na ilalagay natin. Tataka kayo bakit dalawang kulay yan. Yung brown kasi complete fertilizer na yon, yung kasama yung pampabulaklak. Tapos yung puti, yan yung urea, yung binang sa palay para magberde. Since may natira tayo na konti na complete fertilizer, pinaghalo ko na bago ko ngayon ilalagay rito sa ating mga nilipat ng mga halaman, tsaka yung sa pinalalago natin na talong bago natin sila didiligan. So ito sample sa gilid lang, sa gilid lang ilagay niyan guys, hindi sa hindi rekta do sa puno, kasi minsan may tendency na siya na luluto dahil mainit yung so ayan. So yung mga palaan tanim natin, ayun sila, madami na. So kada lipat diniligan ko muna para di magtinda. Tapos ngayon lalagyan natin, didiligan uli natin. So medyo madami-dami rin yung natin na nabuhay natin ng mga mais. Simula doon sa sinabi ko sa inyong maliit lang na busil niya. Actually kasi yung pinanggalingan yung mga mais niya, ganito lang nakalaki na busil ng mais. So ilan lang yung laman yan. So hindi ko na mabubuhay pala sila lahat halos. So ang nabuhay natin sa gantong kalaki na pinakabusil ng mais 34 na puno. So madami-dami rin yun. Kahit sa pagka na natin sila, ititira natin yung 4 na puno doon para gawin natin bini, para sa susunod marami na tayong pananim. So yan lang, lagay lang lahat sa paligid. Lagyan natin sila. So asok na, ayan muna ang natin, yung nilalagay natin yung abono na nabibili sa market. Susunod may gagawa tayo ng project. Gagawin natin project mag-ano tayo ng vermicast o kaya yung tinatawag na organic fertilizer, kung saan dun sa may sulok na yun, dun magagawa tayo dun ng kung saan yung mga damo rito na natin, i-imbak natin, sasamahan natin ng mga lupa para sa ganun mas madali mabulok, didiligan natin. At pagkano yung mga bulati, na maraming bulati kasi dun kasi may puno ng saging. So yun ang natin. Tapos pagkano bibistayin natin para makakuha tayo ng organic fertilizer. So ito ating lagyan na rin natin itong ating para pagka makaharvest tayo ng rito, pinya. Ito ito magkahalo to, may siling tayo dyan. Ito makopa yan, siling makopa, siling labuyo. rin natin
itong ating ano para mabuhay siya, hindi makarecover kagad. So ayun, nalagyan na natin sila. Ito naman yung susunod natin, mga alaga natin talong. Ito guys yung talong na bilog na puti, kasi maraming klase yung talong. May talong na yung violet na mahaba, violet na bilog, diba? Makikita nyo minsan sa mga supermarket. So ito bilog siya pero puti. Plano ko sana papatayin ko na sana, kaso sayang. Pwede naman magkaroon ng option na pabatain natin katulad nitong ginawa ko. Ayan, so ngayon mayroon siya sibol na bago. Parang lalabas siya magiging bata yan. Tapos ano, di magbubunga ulit yan ng bago. Actually may tanim tayo rin sa kabilang ano, yung plot na ginagawa natin na para sa pechay. May 2 piraso doon na puno ko, kasi dapat yung ano sila, mga 7 puno ng violet na, yung regular na talong na violet. Nung nakasakit tayo ano, napapalakas, napabayaan dito, walang nag-asikaso. Buti may natirang 2, ayun, kahit papaano na ihabol natin. Ito, naka-recover na siya. 2 piraso siya guys, ayan. Kasama na rin natin. Ayan, so yung daming butas-butas. Pag ano, magagawa tayo ng homemade na ano, yung pang spray. Magano tayo yung may bawang, luya, sili, yun ano yung organic. Ito nga pala yung ating mga pako. Medyo nang ano siya kasi mainit dito. So yun, pag ano doon natin sila ihahalera, papatayin natin yung mga puno na yan ng ano, saba. Ito yung sinasabi ko sa inyo, meron dito, ito, lakatan yan, nasuhi. So itong side na to, gagawin natin hanggang doon, tataniman natin, ililipat natin yung mga ano na yan, yung edible na pako. Diyan natin sila ihahalera. Tapos pagka maglalagay tayo dun sa side na yun ng papaya, siguro baka bukas tatanim ko na dyan yung papayang na andon na alanganin. Tapos itong ating variegated na Carabao grass na nakakita nyo yung stripe, napabayaan na rin. Pag ano, i-retransplant natin yan para dumami. Actually ito nakikita nyo na to, ito mga pako. Dito dati yung nakatanim, yung sila, yung pako na nandun sa may ano yun, inilipat ko. Ito bali mga ano na yan, yung pinag-anuhan ng buto nila, yung naandito sa ilalim ng kanilang pods. So pag may nakita kayo dyan may mga dark brown, mga buto nila yon. Actually ayun nga, ang dami na may mga tubo dyan na maliliit. So pag na-transfer natin, kasi kailangan niya lagi silang nababasa eh. So hanggang mga susunod na araw mauunti-unti naman natin to. So as of now, yun munang ano natin. So may konti, pahinga na tayo kasi medyo mainit na. So ayun, didiligan na lang natin yan. At pagka ano, update ko kayo sa mga progress nila at saka nitong pwesto na nililinis natin. So maraming salamat guys. Thank you for watching.